Si Maria naman, hindi lang daw binusog sa pagmamahal ng kanyang nobyong chef na si Marvin, pati na ng masasarap nitong luto. Kaya ang kanyang timbang lumobo ng 75 kilos. Hindi ko ma-let go yung mga pandalaga kong damit. Kasi lagi kong iniisip na one of this day, babalik ako, gaganda ako, sexy ako. Kaya para sa kanyang Balik Alindog project noong nakaraang taon, katulad ni Erwin, si Maria nagturok din ng generic na Terze. At makalipas nga ang 4 na buwan na pag-i-inject nito, mula 75 kilos, 62 kilos na lang siyang ngayon. At dahil effective daw, pati ang nobyo niyang si Marvin, naengganyo na rin gumamit nito. Nung una, sobrang ayaw kasi parang para sa akin, hindi ko namang Tinry ko ng once, twice, hanggang sa naging magaang po ba para sa akin. Isang beses kada linggo lang daw itong ini-inject ni Maria sa kanyang tiyan. Ang epekto, wala siyang ganang kumain. Sa totoo lang yung tears, pag kumaano ka, kaya mong hindi kumain sa buong maghapon na hindi mo naiisip. Ang dalawang hormones na ito, pag kinumbine sila, medyo nakakapagpabagal ng galaw ng tiyan, kaya mas maagang nabubusog. At medyo nakakasuppress ng appetite sa brain. So, may feedback po kasi yung tiyan natin sa ating utak na pagbusog na, sinasabi sa utak na tama na muna yung pagkain. Sakto rin daw ang paggamit ng Terze ni Maria dahil noong 2018 na-diagnose siya ng type 2 diabetes. Determinado rin daw si Maria magpapayat dahil may plano siyang magbuntis. Pero yun nga lang, nakaramdam din daw siya ng mga side effect. Ang naramdaman ko is, antok na antok ako, tsaka gusto kong uminom na madaming tubig. Pero ganun lang ba ito gagamitin bilang pampapayat kahit pa ito'y gamot kontra diabetes? Si Sheila, hindi niya tunay na pangalan. Wala siyang diabetes. Pero dahil nabalitaan niyang nakakapayat daw ang pagturok ng Terze, bumili siya nito online. At matapos siyang paulit-ulit na mag-inject, imbes na timbang niya ang bumagsak, sa emergency room ang kanyang bagsak. Wala mang diabetes, meron namang PCOS si Sheila o bukol sa kanyang ovaries na naging sanhiraw ng kanyang pagtaba. My cravings are on the roof. Before, 70 plus kilos ako. Ngayon, I'm 115 kilos. It's just making me insecure that I'm so fat. I was depressed. Hanggang sa nakot yung attention ko sa tirzepatide. I've heard that it has like amazing effects. Isang shot mo lang, mawawalan ka na ng 1 kilo, 2 kilo. Bago bumili, kumonsulta pa raw muna si Sheila sa kanyang doktor. Kailangan niya muna akong i-clear kung I'm a good candidate for it. Sabi ni Doc ay, okay, you can use tirzepatide. Yung mga binibenta online ay 6,000 to 8,000. Naghanap ako ulit ng ibang alternative. Ang offer sa akin ay 3,000 pesos. Pinili ko yung tirzepatide online. Aware naman ako na yung brand na ginamit ko ay galing sa black market. Nagtiwala ako kasi maraming reviews, pati word of mouth. Dumating yung vial sa akin ng maganda yung packaging. Malinis naman at may paper na instructions. Tinuro ko siya sa tiyan ko. Hindi siya gaano masakit. Pero nitong Setyembre, sa kanyang ika-6 na turok, sinabayan niya ang pag-inject ng Terze ng isang booster na kung tawagin NAD o Nicotinamide Adenine Dinucleotide. Tapos, nung tinry ko din yung NAD, doon na sumakit yung tiyan ko agad-agad. Mararamdaman mo yung hapde na parang may acid na tinapon sa tiyan mo. So, tinuloy ko pa rin kasi sabi nila normal lang daw yun. After ng ilang oras, namimilipit na yung tiyan ko sa sakit. Nung kinabukasan, masakit pa rin yung tiyan ko. Tumakbo na ako sa ospital. Nung dumating ako sa ER, so hindi ako gumagalaw sa bed. Iniisip ko na, hala, baka sobrang lala ng side effects sa akin. I was diagnosed with gastroenteritis. Binigyan ako ng maraming gamot ni Doc na kailangan hydrated ako. Kailangan ihinto ko na yung tirzepatide ko kasi galing yun sa black market. Yung NAD po kasi, isa po itong supplement, hindi sapat ang pag-aaral niya para kami ay magreseta sa mga pasyenteng may sakit na obesity. 1, 2, 3. Paalala ng mga eksperto, ang Terze
gamot talaga para sa diabetes. Una sa lahat, tanungin mo sarili mo, why do you need it? Are you obese? Do you have diabetes? You have to do your checkups. You have to consult your doctor. For now, approved ito sa mga taong may diabetes, persons with diabetes, and persons with obesity. So, yun lang yung mga taong pwedeng gumamit nito per FDA. Pag tinigil po yung tirzepatide or yung iba pang mga GLP-1, maaring bumalik ang timbang nila sa 2/3 of their previous body weight. Ang mekanismo ng ating katawan is that bumabalik po siya sa dating set point. Dagdag pa nila ang mga generic na Tirze. Hindi aprobado ng FDA. At ang paggamit ng mga ito, lubha raw napakadelikado. Hindi ka nakakasiguro sa ilang porsyento ng tirzepatide molecule na meron doon sa gamot na to. Kasi nga, it did not undergo any safety or efficacy studies. Kaya nga hindi sila FDA approved. Okay? Kaya you have to be careful. Sa ilalim ng Republic Act 10918 o ang Philippine Pharmacy Act of 2016, ang pagbebenta ng mga gamot na walang pahintulot ng FDA o ng lisensyadong pharmacist mahigpit na ipinagbabawal. Agree ako na maging legal siya sa Pinas. Pero kailangan gawin nilang illegal yung mga tirzepatide na galing black market. Kasi una po sa lahat, yung iba natatakot eh. Na-scam yan. Pero para sa akin, ma'am, okay sa akin. Kung ikaw talaga, may goal ka talaga na magbalik alindo, walang masamang itry. Nasa sa'yo pa rin yung caution kung paano mo aalagaan yung sarili mo. Hindi lahat ng uso ligtas at hindi lahat ng mabilis tama. Sa paghangad ng agarang resulta, huwag isugal ang kalusugan dahil ang maling gamot maaring magdulot ng pinsala na hindi na mababawi. Pagdating sa ating kalusugan, walang shortcut. Hindi lahat na dadaan sa paturok-turok lang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.